Ella's point of view. 3 taon na ako nagtatrabaho bilang accounting staff sa Monteverde Holdings. At sa loob ng 3 taon na yon, wala pa rin nagbabago sa tingin ng mga tao sa akin. Hanggang ngayon, ako pa rin ang empleyadang pinakamadaldal sa buong accounting department. Saan man ako magpunta sa loob ng kumpanya, ay may nakakakilala sa akin. Kilala ko ng mga receptionist, ng mga security guard, ng mga utility staff, at maging ng mga empleyado sa iba't ibang departamento. Hindi naman dahil sobrang galing ko sa trabaho, kundi dahil sa sobrang kadaldalan ko. Kapag tahimik ang opisina, siguradong may maririnig kang boses ko. Kapag seryoso ang meeting, ako rin ang unang nakakaisip ng joke. At kapag may empleyadong bad mood, ay ako ang kusang lumalapit para kulitin siya hanggang mapatawa ko. Maraming nagsasabi hindi raw bagay ang ugali ko sa accounting dahil karamihan sa mga accountants, seryoso at tahimik lang. Pero para sa akin, pare-pareho lang naman kaming nagtatrabaho. Kung pwedeng tapusin ng reports ng nakangiti, bakit kailangang nakasimangot? Nung una, akala ko hindi ka talaga tatagal dito. Natatawang sabi ni Karen habang pareho kaming naghihintay na magbukas ang elevator. Napalingon ako sa kanya at napangiti. Bakit naman? Kasi nung unang linggo mo pa lang halos araw-araw napapagalitan ka ni Miss Linda dahil sa kadaldalan mo. Akala ko talaga ay papasa ka na sa human resources. Aba, unfair naman. Hindi lang naman akong madaldal. Kayo rin kaya? Tingnan mo nga kami. Nagtatrabaho kami ng tahimik. Ikaw, habang nagre-reconcile ng accounts, nakakapagkwento ka pa tungkol sa teleserye, pagkain at kung ano-ano. O di multitasker lang kasi ako. Napailing siya habang natatawa. Ikaw na talaga. Minsan iniisip ko kung saan ka humuhugot ng energy mo Bakit? Nakakairita na ba? Hindi naman. Sa totoo lang, kapag wala ka nga sa opisina parang tahimik masyado. Narinig niyo yon? Nakangiti kong tanong sa iba naming kasama. Aminado na si Karen na namimiss niya ako. Ay naku, wag kang assuming. Ang sabi ko lang, tahimik sa opisina. Parehas lang yun. Nagtawanan kaming lahat bago bumukas ang elevator. Pagdating namin sa accounting department ay agad kong napansin na seryosong-seryoso ang lahat. Halos walang nagsasalita at nakatutok lang ang mga mata nila sa kanilang computers. Napakunot tuloy ang noo ko. Anong nangyari rito? Ba't parang may namatay? Monday pa lang naman Napatingin sa akin si Joey at mabilis na lumapit. Hinaan mo yung boses mo. Bakit? Nasa building ang CEO. Nanlaki ang mga mata ko. Ayun lang pala Ayun lang? Ella, CEO ang pinag-uusapan natin. O ano naman? Tao rin naman yun, kagaya lang natin. Napahawak sa noo si Joey. Kaya delikado ka talagang kasama Ang ingay mo. Hindi ko napigilang matawa. Sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan kung bakit halos manginig ang lahat ng empleyado kapag naririnig ang pangalan ni Gavin Monteverde. Totoo namang napakaseryoso niya. Totoo ring istrikto siya pagdating sa trabaho. Pero sa 3 taon kong pagtatrabaho dito, wala pa naman akong narinig na sinigawan niyang empleyado ng walang dahilan. Kapag napapagalitan ng isang tao, kadalasan ay dahil may malaking pagkakamali talaga itong nagagawa. Pero isang bagay ang siguradong totoo. Hindi kami magkasundo. Hindi naman dahil may galit siya sa akin. Ang problema lang, magkaiba kami ng ugali. Siya ang tipo ng taong halos hindi ngumingiti buong araw, habang ako naman halos mapagalitan na sa kakatawa. Siya ang tahimik na CEO na gustong laging disiplinado ang opisina. Samantalang ako naman, ang empleyadang laging may chika kahit walang nagtatanong. Habang inaayos ko ang mga financial reports, ay biglang bumukas ang pinto ng department. Sa isang iglap, ay tumahimik ang buong opisina. Hindi ko na kailangang lumingon. Alam ko na agad kung sinong dumating. Narinig ko ang boses ni Miss Linda. Good morning, Sir Gavin. Isa-isang tumayo ang mga empleyado bilang paggalang. Napabuntong hininga ko bago ko rin inayos ang pagkakatayo ko. Mabagal siyang naglakad papasok habang isa-isang tinitingnan ng bawat mesa. Suot-suot niya ang kulay abo niyang suit na bagay sa matangkad niyang katawan. Hindi ko maitatangging gwapo talaga siya.
Sa katunayan halos lahat ng babae sa opisina ay may lihim na paghanga sa kanya. Kaya lang, sa sobrang seryoso niya parang wala nang naglalakas loob na lumapit. Huminto siya sa tapat ng mesa ko kaya't napatingala ako. "Good morning, sir." "Good morning." Napansin niyang may hawak akong sandwich. Napalipat ang tingin niya rito bago muling bumalik sa mukha ko. "Miss Ella, office hours na. Kung gusto mong kumain ng almusal, mas mabuting gawin mo yon bago magsimula ang trabaho. Hindi magandang tingnan na may pagkain sa mesa habang nagtatrabaho ang buong department." Napangiti ako dahil alam kong nagsisimula na naman siyang sermonan ako. "Pasensya na po, sir. Ang totoo niyan maaga naman po akong kumain sa bahay. Kaya lang sobrang layo ng biyahe ko papunta rito. Kaya pagdating ko sa opisina parang gutom na naman ako. Isang kagat lang naman po sana. Pangako, pagkatapos ito, trabaho na ulit." Seryoso lang niya akong tiningnan. Akala ko tapos ng usapan pero nagsalita ulit siya. "Ilang beses na kitang pinagsabihan tungkol dito. At ilang beses mo na ring sinabi sa akin na hindi na mauulit. Pero inuulit mo pa rin." Napakamot ako sa ulo bago napangiti. "Sir, alam niyo po bang problema?" "Ano?" "Masyadong masarap ang pandesal sa bakery na nadaanan ko." Narinig kong may mga empleyadong napahigop ng hangin. Halos lahat sila napatingin sa akin na parang gustong sabihing tumigil na ako. Pero huli na dahil nasabi ko na. Matalim akong tiningnan ni Gavin ng ilang segundo bago siya nagsalita. "Miss Ella, hindi ko alam kung seryoso ka ba o nagbibiro." "Pareho po." "Paano naging pareho?" "Totoo pong masarap ang pandesal." Hindi ko napigilang mapangiti. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita kong bahagyang napailing si Gavin habang pinipigilan yata ang sariling mapangiti. "Minsan talaga hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo." "Ako rin po, sir. Hindi ko na nga rin alam kung bakit ako ganito." Napabuntong hininga na lang siya. "Tapusin mo ang kinakain mo sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos nun, gusto kong nasa meeting room ka na kasama ang accounting team." "Opo, promise po. Pagkatapos itong sandwich, trabaho mode na talaga ako." Tumango siya bago naglakad palabas ng department. Pagkasara pa lang ng pinto, sabay-sabay nang bumuntong hiningang lahat. Lumapit agad si Karen sa mesa ko. "Ella, isang araw talaga yung bibig mong ikakapahamak mo." "Bakit? Hindi naman siya nagalit eh." "Hindi nga siya nagalit pero ikaw lang yata ang empleyadong kayang makipag-usap sa CEO na parang matagal mo nang kilala." Napangiti ako habang kinakagat ang huling bahagi ng sandwich ko. Ewan ko ba? Kapag nakikita ko kasi siyang sobrang seryoso, automatic na gusto ko siyang kulitin. Pakiramdam ko kasi baka sumakit ng panga niya kapag hindi siya natutong umiti paminsan-minsan. Natawang mga kasama ko ngunit agad din silang bumalik sa trabaho. Hindi ko pa nga alam noon na ilang oras lang ang lilipas at ang simpleng araw na yon ang magiging simula ng pinakamagulong pangyayari sa buhay ko. Pagkatapos ng meeting ay bumalik kaming lahat sa accounting department upang ipagpatuloy ang trabaho. Halos mag-aalas 12 na rin noon kaya't nagsisimula ng magligpit ng mga gamit ang ilan kong kasamahan para sa lunch break. Ako naman abala pa rin sa pagre-review ng ilang financial reports. Nang biglang lumapit sa akin si Miss Linda na may dalang kulay abong envelope. "Ella," napatingala ako. "Ma'am? May ipapagawa ko sa'yo. Huwag niyo lang po akong papuntahin sa BIR, baka maubos ang pasensya ko sa pila." "Ikaw talaga, hindi sa BIR." "Salamat naman." May mga financial documents na kailangang maihatid sa Grand Imperial Hotel. Nandun ang meeting ng legal team natin at ng mga investors. Personal nilang hinihingi ang mga original documents, kaya kailangang may magdala. Tumangutango ako habang nakikinig. "O sige po, ako na pong pupunta." "Mag-iingat ka. Pagkatapos mong maibigay ang mga dokumento, pwede ka nang bumalik sa opisina." "Opo ma'am, noted po." Mabilis kong inayos sa mga papeles bago ako sumakay ng taxi papunta sa hotel. Habang nasa biyahe ako, ay hindi ko maiwasang pagmasdan ng mga gusaling dinaraanan namin. Paminsan-minsan ay naiisip ko rin kung gaano kalaki ang pinagkaiba ng buhay ng mga taong nagtatrabaho sa malalaking kumpanya at ng mga bilyonaryong nagmamay-ari ng mga ito. Isa na ron ang pamilya Monteverde. Kahit 3 taon na ako nagtatrabaho sa kumpanya nila, hindi ko pa rin maiwasang mamangha sa lawak ng negosyo nila.
Pagdating ko sa Grand Imperial Hotel, ay halos mapatingala ako sa laki ng gusali. Napakaganda ng lobby at halos lahat ng gamit, mukhang napakamahal. Pati ang chandelier sa kisame parang mas mahal pa yata kaysa sa buong bahay na inuupahan namin. Grabe! Mahina akong bulong sa sarili ko. Kapag isang gabi siguro akong natulog rito, baka isang taon akong mag-overtime para lang mabayaran. Natawa ako sa sarili kong iniisip bago dumiretso sa reception. Good afternoon, ma'am. May ihahatid lang po akong documents para sa Monteverde Holdings. Ngumiti ang receptionist. Nasa function hall po sila sa second floor. Salamat po. Pagkatapos kong maihatid ang mga dokumento sa legal team, ay agad na akong nagpaalam. Akala ko'y diretso na akong makakauwi sa opisina pero habang naglalakad ako papunta sa elevator, ay biglang bumukas ang pinto nito. Isa-isang lumabas ang ilang foreign investors na kanina lang ay nasa meeting. Kasunod nila ay si Gavin na seryosong nakikipag-usap sa mga ito sa wikang Ingles. Hindi ko sinasadyang mapahinto sa paglalakad habang pinagmamasdan sila. Grabe! Bulong ko sa sarili ko. Kapag nasa meeting pala siya, maseryoso pa siya kaysa opisina. Hindi ko namalayang napatitig pala ako sa kanila. Maya-maya, napansin ako ni Gavin. Bahagya siyang napakunot ng noo. Miss Ella, anong ginagawa mo rito? Lumapit ako sa kanila at ngumiti. Naghatid lang po ako ng documents. Pauwi na rin po ako sa opisina. Nakuha na nila? Opo, pinirmahan na rin po nilang receiving copy. Good. Sir, babalik na po ako. Hindi na siya nakasagot dahil muling kinausap niya ang isa sa mga investors. Kaya nagpaalam na lamang ako at naglakad papunta sa kabilang bahagi ng lobby. Kasabay ng paglalakad ko, may isang batang lalaki ang biglang tumakbo papunta sa gitna ng lobby habang hinahabol ng nanay nito. Caleb! Huwag kang tumakbo! Sigaw ng babae. Napalingon ako sa bata. Dahil sa sobrang bilis ng pagtakbo nito ay napaatras ako para hindi kami magkabanggaan. Hindi ko napansin na katatapos lamang linisin ng housekeeping ang marmol na sahig. Pagkatapak ko ay agad akong nadulas. Ay! Sa gulat ko'y otomatiko akong kumapit sa unang taong nasa harapan ko. Mahigpit kong nahawakan ang magkabilang braso nito habang nawawala ang balanse ko. Bago pa tuluyang bumagsak ang katawan ko'y naramdaman kong may matibay na bisig na sumalo sa akin. Pagmulat ko ng mga mata, ay halos magkadikit na ang mukha namin ni Gavin. Ang isang kamay niya ay nakahawak sa bewang ko habang ang isa naman nakasuporta sa likod ko upang hindi kami parehong matumba. Nanlaki ang mga mata ko sa sobrang gulat. Naku sir, pasensya na po. Hindi pa rin agad ako makabitaw dahil nanginginig pa ang mga tuhod ko. Ayos ka lang ba? Opo, sorry po sa kahihiyan. Bakit? Kasi sa dami ng tao rito sa inyo pa talaga ako kumapit. Kung hindi kita sinalo baka nasa sahig ka na ngayon. Oo nga po baka diniretso na ako sa emergency room. Napatingin siya sa paa ko. Kaya mo bang tumayo? Sandali lang po, parang nanginginig pa yata ang tuhod ko. Bilisan mong kumilos dahil marami nang nakatingin. Doon ko lang napansin na halos lahat ng taong nasa lobby ay nakatingin na sa amin. At hindi lang yun. Dahil may ilan pang naglalabas ng cellphone. Sir! Ano? Parang may kumukuha ng picture. Napalingon din siya. Kasabay nun ang sunod-sunod na tunog ng kamera. Halos lumuwang mata ko sa gulat. Naku sir, anong gagawin natin? Baka isipin nilang... Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko. Napabuntong hininga na lang si Gavin. Unahin na lang muna nating makatayo ka. Tinulungan niya akong makatayo ng maayos. Pagkatapos ay inayos niya ang pagkakahawak ko sa braso niya bago marahang bumitaw. Mabilis kong inayos ang gusot kong blouse habang halos hindi makatingin sa kanya dahil sa hiya. Pasensya na po talaga, hindi ko talaga sinasadya. Nadulas lang talaga ako. Alam ko, aksidente lang yun. Pero ang daming nakakita. Marahan siyang napalingon sa mga taong patuloy pa rin kaming tinitingnan. Pagkatapos ay muli niya akong hinarap. Umuwi ka na muna sa opisina. Huwag mo na yung isipin. Tumango ako kahit hindi pa rin nawawala ang kaba ko. Opo. Nagpaalam na ako at mabilis na lumabas ng hotel. Habang nasa taxi ako't pauwi ay paulit-ulit kong inaalala ang nangyari. Ay naku Ella, ang galing mo talaga. Sa dami ng lugar na pwede kang madulas, doon ka pa talaga sa harap ng CEO. Napailing ako sabay hawak sa ulo ko.
Akala ko doon na matatapos ang nakakahiya kong karanasan. Hindi ko alam na kinabukasan pagkagising ko pa lamang, halos lahat ng social media pages ng business news ay iisa lang ang laman. Misteryosong babae ng CEO ng Monteverde Holdings na huling magkayakap sa isang luxury hotel. At ang misteryosong babaeng tinutukoy nila ay ako pala. Pagkagising ko kinaumagahan ay wala akong kaalam-alam na magiging isa na naman yung napakagulong araw sa buhay ko. Tulad ng nakasanayan, maaga akong naghanda para pumasok sa opisina. Habang kumakain ng pandesal ay nag-scroll pa ako sa cellphone at nagtaka ko kung bakit sunod-sunod ang notifications na pumapasok sa social media account ko. Akala ko nung una ay baka birthday ng isa sa mga kamag-anak ko o kaya naman may nag-viral lang na nakakatawang video. Hindi ko na yun pinansin dahil nagmamadali na akong pumasok. Pagdating ko sa Monteverde Holdings ay agad kong napansin na kakaibang tingin ng mga security guards sa akin. Nang makita ko ni Kuya Ben ay napakamot pa siya sa ulo bago alanganing ngumiti. Good morning, Miss Ella. Good morning din, Kuya Ben. Bakit parang ang seryoso nyo? Huwag niyo pong sabihin may problema na naman po kayo. Natawa siya ngunit halatang pilit lang. Wala naman. O sige po, mauna na kayo. Napakunot ang noo ko. Kuya Ben, sigurado ba kayong wala? Parang may gusto kayong sabihin. Wala po talaga. Sa loob na lang siguro ninyo malalaman. Lalo akong nagtaka ngunit hindi ko na siya kinulit. Pagpasok ko pa lang sa accounting department, ay halos sabay-sabay namang napalingon sa akin ang lahat ng empleyado. Ang iba nagbubulungan habang ang iba naman, pasimpleng tumitingin sa cellphone nila saka muling tumingin sa akin. Anong meron? Bulong ko sa sarili ko. Hindi pa man ako nakararating sa mesa ko ay mabilis nang lumapit sa akin si Joey. Halata sa mukha nitong gusto niya nang magsalita pero parang hindi alam kung paano sisimulan. Ella, ba't ganyan na mukha mo? Huwag mong sabihing may audit na naman. Hindi audit ang problema mo. Uy, ano? Huminga siya ng malalim bago inilabas ang cellphone niya at iniabot sa akin. Tingnan mo to. Kinuha kong cellphone at agad na bumungad sa akin ng mga business news page. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong malaking litrato sa screen. Litrato naming dalawa ni Gavin. Yung eksaktong sandaling nadulas ako sa hotel at nasalo niya ako. Dahil sa anggulo ng kuha, parang magkayakap talaga kami habang magkalapit ang aming mga muka. Sa itaas ng litrato ay may malaking headline. Misteryosong nobya ng CEO ng Monteverde Holdings, unang nasilayan ng publiko. Napabukang bibig ko. Anong kalokohan to? Parang timang talaga yung mga tao. Ha? Ano to? Basahin mo pa, dali! Mabilis kong binasa ang article at lalo akong napahawak sa noo. Sinasabi rito na matagal na raw kaming may relasyon ni Sir Gavin. May nagsabi pa talagang palihim daw kaming nagde-date sa hotel. Diyos mio, isang beses ko nga lang yung napuntahan. Tumango si Joey. Hindi lang yan, tingnan mo yung comments oh. Pagkabukas ko ng comments, halos mahilo ako. May nagsasabing bagay raw kami. May nagsasabing matagal na raw pala akong paborito ng CEO. May nagsasabing kaya raw ako mabilis na promote dahil girlfriend ako ng boss. Napabuntong hininga ko. Ay, grabe naman yung imahinasyon ng mga tao. Isang litrato lang gumawa na agad sila ng nobela. Ang problema, Ella, hindi lang ordinaryong taong nag-share niyan. Ilang business pages nang nagbalita. Pati entertainment pages pinost na rin. Napaupo ako sa upuan ko habang hawak pa rin ang cellphone ni Joey. Hindi ko namang kasalanang nadulas ako. Alam ko yun pero wala ka nang magagawa, kalat na online. At saka kitang-kita naman sa picture na muntik na lang talaga akong bumagsak. Sa atin, oo, pero sa ibang tao mukhang sweet kayong dalawa. Dagdag pa na lagi kayong nag-uusap ni Sir dito sa kumpanya na parang magkakilala. Napailing ako habang kinakamot ang mukha ko. Naku, kapag nakita to ni Sir Gavin, baka ako na talagang una niyang ipatapon sa Mars. Hindi na kailangan. Bakit? Dahil alam na niya. Paano mo nalaman? Kaninang umaga pa lang nagkaroon ng emergency meeting ang executive officers. Hindi raw magandang epekto nito sa ating malaking partnership na pipirmahan ngayong linggo.
Mas lalo akong kinabahan. Patay! Ang masama pa riyan. Ano pa? 2 beses nang tumawag ang office ng CEO. Bakit daw? Pinapatawag ka. Halos lumuwa ang mata ko sa narinig. Ngayon? Ngayon na mismo, kaya bilisan mo na. Napalunok ako. Sa dami ng beses na tinawag ako ni Gavin sa opisina niya, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong klase ng kaba. Pakiramdam ko'y bawat hakbang ko papunta sa executive floor ay lalo ring bumibigat ang dibdib ko. Pagdating ko sa labas ng opisina ay nadatnan ko ang sekretarya niyang si Mia. Miss Ella, hinihintay na po kayo ni Sir Gavin. Ngumiti ako ng alanganin. Kapag hindi po ako lumabas dyan pagkatapos ng 1 oras, pakisabi na lang po sa pamilya kong mahal ko sila. Natawa ng mahina ang sekretarya. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman po nangangain ng tao si Sir. Depende po yata sa mood. Sagot ko sabay hingang malalim. Kumatok ako ng marahan. Come in. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Seryosong nakaupo si Gavin sa likod ng malaking mesa habang nakabukas ang laptop niya. Pagpasok ko, ay dahan-dahan niyang isinarang laptop at itinuro ang upuan sa harap niya. Maupo ka muna. Umupo ako habang pilit na ngumingiti. Sir, bago pa po kayo magsalita, gusto ko nang humingi ng pasensya. Hindi ko po talaga sinasadyang nangyari kahapon. Alam kong hindi mo sinasadya. Kung pwede lang pong balikan ng kahapon hindi na lang sana ako nadulas. Hindi na natin mababago ang nangyari. Kung gusto niyo po maglalabas ako ng statement na aksidente lang ang lahat. Umiling siya. Huli na para doon. Bakit po? Iniharap niya sa akin ang tablet na nasa mesa. Ilang oras pa lang ang lumipas pero milyon na ang nakakita sa litrato. Hindi na ito simpleng chismis sa opisina. Pati investors natin nagtatanong kung totoo bang balita. Napayuko ako. Pasensya na po talaga. Huminga siya ng malalim bago nagsalita sa mas kalmadong boses. Ella, hindi kita pinatawag para sisihin. Pareho tayong biktima ng nangyari. Pero kailangan nating humanap ng paraan bago pa mas lumaking problema. Hindi pa ako nakakasagot nang marinig namin ang pagbukas ng pinto. Sabay kaming napalingon. Isang elegante at may otoridad na matandang babae ang pumasok sa opisina. Ngumiti siya sa akin. Ikaw pala si Ella. Tumayo agad si Gavin. Lola. Nanlaki ang mga mata ko. Lola? Mabilis akong tumayo mula sa kinauupuan ko. Nang mapagtanto ko ang eleganteng matandang babaeng kapapasok pa lang sa opisina, ay ang lola mismo ni Gavin. Kahit simple lamang ang suot niyang kulay krema na bestida at isang perlas na kwintas sa leeg, ay kitang-kita ang pagiging elegante at otoridad niya. Hindi ko man siya personal na kilalay, alam ko na agad kung sino siya dahil ilang beses ko na siyang nakita sa mga business magazines. Good morning po. Magalang kong bate habang bahagyang yumuyo ko. Ngumiti siya sa akin at lumapit sa kinauupuan ko. Huwag kang kabahan. Hindi ako naparito para pagalitan ka. Hindi ko napigilang makakamot sa ulo. Sa totoo lang, yun nga ang iniisip ko simula nang tawagin ako rito. Ngumisi siya bago naupo sa sofa sa loob ng opisina. Kung gusto kitang pagalitan, matagal ko nang ginawa. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang totoong nangyari sa hotel? Napatingin ako kay Gavin bago muling tumingin sa kanya. Alam niyo po? Siyempre, napanood ko ang CCTV footage. Maliwanag na nadulas ka lang at sinalo ka ng apo ko. At walang masama sa nangyari. Salamat naman po. Akala ko pati kayo naniniwala sa mga lumalabas sa internet. Hindi ako basta naniniwala sa mga chismis. At isa pa, kadalasan sa internet puro fake news. Binalot ng katahimikan sa loob ng opisina bago siya muling nagsalita. Pero, kahit alam natin ang katotohanan, hindi na natin mapipigilan ang iniisip ng publiko. Napayuko ako dahil nahihiya na ako sa mga oras na ito. Iyon nga po ang problema. Sumandal si Doña Beatriz sa sofa bago nagsalita sa seryosong tono. Alam mo ba kung bakit nagkagulo ang board ngayong umaga? Umiling ako.
Hindi po. Dahil sa susunod na linggo ay pipirma ang Monteverde Holdings ng multi-bilyong partnership sa isang foreign company. Isa sa mga kondisyon nila, dapat walang negatibong issue ang sinumang mamumuno sa kumpanya. Hindi naman nila ipinagbabawal ang pagkakaroon ng nobya. Pero ayaw nila ng mga eskandalong maaaring makaapekto sa reputasyon ng negosyo. Napatingin ako kay Gavin at tahimik lang siyang nakikinig. Muling nagsalita ang matanda. Sa ngayon, dalawang lumalabas na kwento sa social media. Ang una, may lihim na nobya ang apo ko. Ang ikalawa naman ginagamit niya ang posisyon niya para makipagrelasyon sa empleyado. Habang tumatagal na wala kaming inilalabas sa pahayag, mas lalo lang lumalala ang iba't ibang haka-haka. Hindi ko na malayang napahigpit ang pagkakahawak ko sa bag ko. Pasensya na po talaga. Kung gusto niyo po magre-resign na lang ako para matapos ng usapan. Halos sabay na umiling sila Gavin at Doña Beatriz. Hindi yan ang solusyon, sabi ni Gavin. At lalong hindi kita hahayaang mawala ng trabaho dahil sa iisang aksidenteng pareho naman nating hindi ginusto. Dagdag pa ng matanda. Napatingin ako sa kanilang dalawa. Kung ganun po, ano po bang dapat na gawin? Nagkatinginan muna sila Gavin at Doña Beatriz na parabang hinihintay kung sinong unang magsasalita. Sa huli ay ang matandang bumuntong hininga. May isang paraan para maayos to. Nagsalubong ang kilay ko sa pagtataka. Ano po yun? Tatanggapin natin ng balita. Hahayaan natin ang chismis na yon. Halos malaglag ang bag na hawak ko. Ha? Magpapanggap kayong engaged. Nanlaki ang mga mata ko. Po! Magpapanggap kayong engaged sa loob ng 6 na buwan. Hindi ako agad nakapagsalita. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang sinabi niya. Magpapanggap kaming engaged? Napatingin ako kay Gavin. Akala ko kokontra siya pero tahimik lang siyang nakaupo. Ibig sabihin, alam na niya ang planong yon. Sir, mahina akong tawag. Napag-usapan na namin to ng board. Hindi ako makapaniwala. At pumayag kayo? Wala kaming mas magandang nakikitang solusyon. Napahawak ako sa noo ko. Sandali lang po, baka hindi pa gumagana ng maayos ang utak ko. Ang ibig po ba ninyong sabihin gusto nyong magpanggap tayong engaged? Yung tipong magpapanggap akong fiancé ng CEO ng Monteverde Holdings? Oo. 6 na buwan? Oo. At pagkatapos nun, maghihiwalay tayo ng maayos sa harapan ng publiko. Napabuntong hininga ko. Para namang teleserye po yata yan. Hindi ko napigilang mapailing. Sir, Doña Beatriz, alam kong malaking problemang nangyari pero hindi ba pwedeng sabihin aksidente lang talagang lahat? Baka naman kapag ipinaliwanag natin sa media ang totoong nangyari, maniwala naman sila. Kung ganun lang sana kadali ang mundo, matagal na namin ginawa yon. Ang problema, mas gusto ng publiko ang chismis kesa katotohanan. Hindi ako agad nakasagot dahil tama naman siya. Ilang beses na akong nakakita ng ganong balita sa social media. Mas pinaniniwalaan ng mga tao ang chismis kesa sa opisyal na pahayag. Muling nagsalita si Gavin. Ella, ayokong pilitin ka. Kung tatanggi ka, igagalang kong desisyon mo. Pero kailangan mong malaman na kapag lumala pang isyong ito, hindi lang ako maaapektuhan. Libo-libong empleyado ang maaaring maapektuhan kapag umatras ang investors. Napayuko ako. Hindi ko alam kung anong isasagot. Hindi ko naman ginusto ang nangyari. Pero totoo rin namang nagsimula ang lahat dahil sa pagkakadulas ko. Kung sakaling pumayag ako, ano naman pong mangyayari? Sumagot si Doña Beatriz. Lilipat ka sa mansyon ni Gavin. Halos mapasigaw ako. Ano? Kailangan yon para kapanipaniwala ang kwento natin. Kung engaged na kayo pero hindi kayo magkasama sa iisang bahay, maraming magdududa. Hindi yata ako mabubuhay roon. Bakit naman? Si Sir Gavin pa lang sa opisina halos hindi nang ngumingiti.
Paano pa kaya kung magkasama kami sa iisang bahay? Hindi ko napigilang mapatingin kay Gavin. Sir, baka sa loob ng 1 linggo kayo mismo ang magpalaya sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon, mahinang natawa si Gavin. Posible. Napatingin ako sa kanya. Uy, marunong pala kayong magbiro. Nahawa lang ako sa'yo, sa kadaldalan mo. Ewan ko sa'yo. Huwag kang mag-alala, babayaran ka namin para naman sulit ang pagpapanggap natin. At least hindi ka nalugi dahil may matatanggap kang pera. Makalipas ang halos 1 oras ng pag-uusap, ay tuluyan na rin akong napapayag. Hindi dahil gusto kong magpanggap na nobya ng CEO, kung hindi dahil ayokong isipin na dahil sa akin, ay mapapahamak ang kumpanyang nagbibigay ng kabuhayan sa napakaraming tao. At isa pa, sayang din naman ang pera na ibibigay niya. Malaking tulong na rin yon sa pamilya ko. 2 araw matapos ang meeting sa opisina ni Gavin, ay tuluyan na akong lumipat sa Monteverde Mansion. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa sitwasyon ko. Kung may nakapagsabi sa akin 1 linggo nang nakalipas na titira ko sa iisang bahay, kasama ang istrikto at pinakaseryosong CEO sa buong Monteverde Holdings, malamang tatawanan ko lang siya at sasabihing masyado siyang nanonood ng mga teleserye. Pero heto ko ngayon, nakatayo sa harap ng napakalaking mansyon habang hawak ang 2 kong maleta. Pilit na hinihikayat ang sarili kong huwag umatras. Sa sobrang laki ng bahay, pakiramdam ko kahit sumigaw ako rito, baka hindi pa rin marinig sa kabilang dulo. Huminga ako ng malalim bago bumaling kay Joey na siyang naghatid sa akin. Ewan ko ba sa buhay ko, Joey? Dati ang problema ko lang kung anong ulamin ko sa tanghali. Ngayon ang problema ko na kung paano ako mabubuhay sa iisang bahay kasama ang boss kong halos hindi marunong ngumiti. Napatawa si Joey habang ibinababa ang huli kong maleta mula sa sasakyan. Huwag ka na magreklamo. Kung tutuusin, ikaw yata ang pinakaunang empleyadong binayaran para lang magpanggap na fiancé ng CEO. Kung ibang babae yan, baka 3 beses nang pumayag. Ikaw talagang kaibigan kong walang simpatsya. Hindi mo ba naiisip na baka sa unang linggo pa lang palayasan na ako ni Sir Gavin? Hindi. Bakit hindi? Kasi malakas ang kutob kong ikaw ang unang magpapalaya sa kanya sa sarili niyang bahay. Napahalakak ako. Pasaway talagang kaibigan kong ito? Sira ka talaga. Totoo naman kilala kita. Hindi mo kayang manahimik kahit 5 minuto. Samantalang si Sir Gavin, gusto ng katahimikan halos buong araw. Tingnan natin kung sinong unang susuko sa inyo. Bago pa ako makasagot, ay bumukas ng malaking pinto ng mansyon. Lumabas ang isang lalaking nasa 50 taong gulang na nakasuot ng maayos na uniforme. Magalang siyang yumuko sa amin bago ngumiti. Magandang umaga po, Miss Ella. Ako po si Manong Roberto, ang head butler ng mansyon. Kanina pa po namin kayo hinihintay. Ngumiti rin ako ng malawak. Magandang umaga rin po. Pasensya na kung medyo marami akong dala. Wala pong problema, kami na pong bahala. Tinulungan siya ng 2 kasambahay na buhati ng mga maleta ko papasok. Napatingin ako kay Joey. O sige na, papasok na ako bago pa ako maiyak. Napailing siya habang natatawa. Huwag kang OA, hindi ka naman ikakasal. 6 na buwan lang yan na pagpapanggap bilang fiancé ni Sir Gavin, ano? Parang pareho lang din naman. Basta, tandaan mong isang bagay. Ano yun? Huwag mong masyadong kulitin ng CEO sa unang araw. Kilalanin mo munang ugali niya bago ka magsimulang magpatawa. Hindi ko maipapangako yun. Alam ko yun dahil baliw ka. Nagkatawanan kaming 2 bago siya tuluyang sumakay sa sasakyan at umalis na. Pagpasok ko sa loob ng mansyon ay hindi ko napigilang mapatingin sa paligid. Napakalawak ng sala. May mataas na kisame, malaking chandelier at napakaraming mamahaling dekorasyon. Kahit saan ako tumingin ay halatang napakayaman ng pamilyang Monteverde. Grabe! Hindi ko napigilang sambitin. Kapag may nabasag akong vase rito, baka abutin ng 1 taon kong pagtatrabaho bago ko mabayaran. Natawa ang isa sa mga kasambahay. Huwag po kayong mag-alala, Miss Ella. Sa tingin ko naman po wala kayong masisira dito.
Lalo tuloy akong kinabahan, pero mag-iingat talaga ako ng bongga para wala akong masira. Habang abala akong naglilibot ng tingin ay narinig ko ang pamilyar na boses sa likuran ko. Nandito ka na pala. Napalingon ako. Nakatayo si Gavin sa hagdanan. Hindi siya nakasuot gaya ng nakasanayan ko sa opisina. Simpleng puting polo shirt at itim na pantalon lang ang suot niya. Pero hindi pa rin maikakailang, napakagwapo niya. Good morning po. Good morning. Lumapit siya sa akin. Kamusta ang biyahe mo? Maayos naman po, pero sa totoo lang kinakabahan ako. Bakit? Kasi unang beses kong titira sa bahay ng boss ko. Naiintindihan ko. Tapos unang beses ko ring magpapanggap na fiancé. Ako rin. Hindi naman ako sanay sa ganitong sitwasyon. Pero para sa kumpanya, kailangan din nating gawin to. Sa mundo ko, mas mainam na walang iskandalo at chismis. Naiintindihan ko po. Siyempre, mahalaga sa inyo ang imahe. Yes, kaya sana ayusin mo ang pagpapanggap mo. Isipin mo na lang ang mga empleyadong katulad mo kapag nasira ang imahe ng kumpanyang pinapasukan mo. Opo, sir. Alika, sabi niya. Ipapakita ko sa iyo ang magiging kwarto mo. Habang umaakyat kami sa hagdan, ay hindi ko napigilang magtanong. Sir, Gavin. Ano yun? Hindi ba nakakailang na magkasama tayo sa iisang bahay? Hindi. Bakit kailangang mailang? Wala lang. Siyempre empleyado mo ko tapos nandito ako para magpanggap na fiancé mo. Oh, ano naman ngayon? Wala naman tayong ibang gagawin dito. Parang borders lang tayo rito. Pagdating namin sa ikalawang palapag ay huminto siya sa harap ng isang malaking pintuan. Ito na ang magiging kwarto mo. Binuksan niyang pinto at nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Ang laki! Halos doble yon ng inuupahan kong apartment. May sariling sala, walk-in closet, at napakalaking banyo. Napalingon ako kay Gavin. Sir, Gavin, sigurado ba kayong kwarto lang ito? Parang mas malaki pa yata to kaysa buong apartment ko. Kung may kulang, sabihin mo lang. Hindi kulang ang problema rito, sir. Sobra to. Sobra? Sobra sa laki at ganda. Ang bongga naman. Hindi ko napigilang matawa. Habang natatawa ko ay napansin kong bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Gavin. Hindi man yun ganap ng ngiti. Sapat na para mapansin kong unti-unti na rin siyang nagiging komportable kapag kasama ko. At hindi ko rin namamalayang yun na palang simula ng araw-araw naming asaran sa loob ng mansyon. Pagkatapos kong malibot ang tingin sa napakalaki kong silid, ay hindi ko pa rin maiwasang mamangha. Kahit saan ako tumingin ay puro mamahaling kasangkapan ang naroroon. Ang kama pa lang pakiramdam ko kasya ng buong pamilya namin. Napabuntong hininga tuloy ako habang inilalapag ang bag ko sa ibabaw ng sofa. Sir, Gavin, sigurado ba talaga kayong dito ko titira? Parang hindi bagay sa isang katulad kong ganito kagandang kwarto. Wala namang problema kung dito ka titira. Inihanda na ng mga kasambahay ang lahat ng kakailanganin mo. Nakakahiya naman po. Huwag ka nang mahiya. 6 na buwan kang titira dito. At saka hindi bagay sa iyong maging mahiyain ano? Napakamot ako sa ulo ko. Huwag niyo ang paulit-ulit na sinasabing 6 na buwan. Kapag naririnig ko yun parang napakahaba pala ng panahon. Baka sa 3 buwan pa lang mapagod na kayo sa kadaldalan ko. Hindi siya agad sumagot. Tahimik lang niya akong pinagmamasdan bago nagsalita. Sa totoo lang, yan din ang iniisip ko. Tumikim siya bago muling nagsalita. Nasa kabilang kwarto lang ako. Kapag may kailangan ka sabihin mo lang kay Manong Roberto. O sa mga kasambahay. O sige po. At isa pa. Ano po yun? Kapag nasa labas tayo at may ibang tao, kailangan mong masanay na tawagin akong Gavin. Yan nga ang pinakamahirap Bakit? Sanay akong Sir Gavin ang tawag sa inyo. Baka mamaya sa harap ng media masabi kong Sir tapos mabuking agad tayo. Hindi ka naman siguro makakalimot. Sanayin mong sarili mo. Napangiti ako ng alanganin. Ayusin mo na muna ang mga gamit mo. Pagkaalis niya ay napaupo ako sa gilid ng kama at napabuntong hininga. Mga bandang 6:00 ng gabi ay bumaba ako para maghapunan. Pagpasok ko sa dining room ay halos mapaatras ako sa haba ng mesa. Grabe naman,
Ilang barangay bang kasya rito? Narinig kong natawang isa sa mga kasambahay. Maupo na po kayo, Miss Ella. Wag na po ninyo akong tawaging Miss Ella kasi parang nakakailang. Ella na lang. Pakiramdam ko tuloy ang tanda-tanda ko na. Pasensya na po, nakasanayan na kasi. Habang nag-uusap kami ay dumating si Gavin. Tahimik siyang naupo sa kabilang dulo ng mesa. Napalingalinga ako. Sir, Gavin. Bakit ang layo nyo? Ano? Ang haba ng mesa. Parang kailangan pa nating mag-video call para makapag-usap. Napabuntong hininga siya bago tumingin kay Manong Roberto. Manong, sir, ilipat mo na lang ang pagkain sa maliit na dining table simula bukas. Nanlaki ang mga mata ko. Hala, bakit po? Dahil tama ka. Ha? Masyadong malayo. Hindi ko napigilang mapatawa. Uy, marunong na pala kayong makinig sa akin. Ngayon lang ito, kaya huwag kang matuwa. Habang kumakain kami, napansin kong napatahimik siya. Ako naman, hindi talaga sanay na walang nagsasalita. Ganito ba talaga kayo rito kapag kumakain? Bakit? Walang usapan. Mas gusto kong tahimik. At saka ganun naman talaga kapag kumakain. Tahimik. Ang hirap naman nun. At bakit mahirap? Kasi kapag tahimik, mas maririnig ko ang tunog ng pagnguya ko. Naiilang tuloy ako. Napahinto siya sa akin at tumingin sa akin. Ikaw lang yatang may problema sa tunog ng pagnguya. Sanay kasi kaming sabay-sabay kumakain sa bahay. Habang kumakain, may nagkukwento, may nag-aaway, minsan may nagtatawanan, minsan naman nag-aagawan pa ng ulam. Kapag tahimik, pakiramdam ko may kasalanan ako. Ewan ko sa'yo. 3 kapatid ko. Kapag sabay-sabay kaming nasa mesa, halos hindi ka na makasingit sa dami ng kwento. Kahit pagod kami sa buong araw, doon kami bumabawi. Kaya siguro hindi ako sanay sa katahimikan. Ilang sandali siyang hindi nagsalita. Pagkatapos ay marahan niyang ibinaba ang kutsara. Kung ganon, magkwento ka. Napakurap ako. Talaga? Tutal, hindi ka rin naman mauubusan ng mga sinasabi. Naku, kayong may kasalanan kapag inabot tayo ng madaling araw. Sa gabing yun ay halos 1 oras kaming nanatili sa hapagkainan. Ako ang halos walang tigil sa pagkukwento tungkol sa mga kapatid ko, sa mga kalokohan ni Joey sa opisina, at sa iba't ibang karanasan ko noong kolehiyo. Paminsan-minsan ay sumasagot si Gavin, pero mas madalas siyang nakikinig lang habang umiinom ng kape. Hindi ko namalayan ng oras. Pag-akyat ko sa kwarto, napangiti ako. 3 araw ang lumipas. Day off ko ngayon kaya't dito lang ako sa mansyon. Pagkalabas ko ng kwarto, dumiretso agad ako sa opisina. Good morning po! Nagulat ang mga kusinero. Good morning din po, Miss Ella. May maitutulong po ba ako? Nagkatinginan sila. Po? Magluluto ako ng almusal. Halos sabay-sabay silang napailing. Wag na po. Bakit? Baka pagalitan po kami ni Sir. Bakit naman? Bihira pong may pumasok sa kusina. Simula ngayon may papasok na palagi sa kusina. Hindi pa man ako nakakahawak ng kawali, narinig ko na ang pamilyar na boses sa likuran ko. Ella! Napalingon ako. Nakatayo si Gavin sa may pintuan habang nakahalukip-kip. Anong ginagawa mo? Ngumiti ako ng malapad. Good morning! Surprise! Ipagluluto sana kita ng almusal. Seryoso niya akong tiningnan mula ulo hanggang paa bago bumaling sa mga kusinero. Anong nangyayari dito? Sumagot ang head chef. Sir, gusto po ni Miss Ellang magluto. Muling bumalik ang tingin niya sa akin. Marunong ka bang magluto? Tumaas ang kilay ko. Siyempre naman, ano bang akala mo sa akin? Huminga siya ng malalim bago marahan siyang tumango. Sige. Talaga? Kapag hindi masarap, huwag ka kagad magalit ha. Inuunahan lang kita. Bahagya niyang itinaas ang isang sulok ng labi. Hindi ako magagalit. Bakit? Dahil hindi ko kakainin. Natawa ng malakas ang buong kusina habang napasimangot naman ako.
O edi wow, hindi pa nga ninyo natitikman hinuhusgahan mo na agad. Ikaw na rin naman ang nagsabi na baka hindi masarap. Joke lang yun. O siya, wait ka lang dyan at ipagluluto kita ng masarap na almusal. Sabi ko sabay kindat. Pagkalipas ng 2 linggo ay unti-unti na rin akong nasanay sa paninirahan sa Monteverde Mansion. Pero hindi ibig sabihin nun ay nasanay na rin ako sa katotohanang araw-araw kong makakasama sa iisang bahay ang pinakaseryoso at pinakatahimik na CEO na nakilala ko sa buong buhay ko. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala ang kaba ko. Sa tuwing gigising ako sa umaga at maaalala kong kailangan ko na namang magpanggap na engaged. Kahit paulit-ulit kong sinasabi sa sarili kong trabaho lang ang lahat ng ito. Hindi ko pa rin maiwasang mailang. Lalo na kapag naiisip kong sa araw na yon ay sabay kaming papasok sa opisina bilang magkasintahan sa paningin ng lahat. Habang nag-aalmusal kami ay halos hindi ako mapakali. Ilang beses kong tiningnan ang suot kong blouse. Inayos ang buhok ko at pati ang maliit kong hikaw ay paulit-ulit kong hinawakan. Napansin yun ni Gavin kaya't ibinaba niya ang tasa ng kape at tumingin sa akin. Kanina ka pa hindi mapakali. May problema ba? Kinakabahan ako. Bakit? Siyempre, sabay na naman tayong papasok sa opisina. Sigurado akong lahat na naman ng mata nakatingin sa atin. Hindi ko alam kung paano akong kikilos. Baka mamaya magkamali ako ng masabit mabuking tayong nagpapanggap lang. Huwag mong isipin ang sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga pareho nating alam ang dapat nating gawin. Madali lang sabihin yon. Kasi kayo, sanay na sa spotlight. Ako, simpleng accounting staff lang ako. Kapag may 5 taong nakatingin sa akin, gusto ko na magtago. Hindi naman yan ang napansin ko sa'yo. Bakit? Kasi maingay ka't madaldal, kaya sa tingin ko, kayang-kaya mong spotlight na sinasabi mo. Naku, kahit ganito ako, nahihiya pa rin naman ako. Hindi bagay sa'yo, halata namang makapal ang mukha mo. Naningkit ang mga mata ko sa sinabi niya at nakapamewang akong humarap sa kanya. Hoy, grabe ka naman. Huwag ka nang maingay dyan, alika na. Ilang minuto pang lumipas bago kami tuluyang umalis ng mansyon. Hindi ko inaasahan na iisa pa lang sasakyan namin gagamitin. Pagbukas pa lamang ng pinto ng kotse, ay napabuntong hininga na ako. Pagdating namin sa Monteverde Holdings, ay halos gusto ko nang umurong pabalik sa sasakyan. Sa harapan pa lamang ng gusali ay may ilang empleyado nang napatingin sa amin. Nang makita nilang sabay kaming bumaba ni Gavin, ay kitang-kita ko ang pagbubulong-bulungan nila. Hala, si Miss Ella. Sila na nga yata talaga. Akala ko chismis lang. Napakamot ako sa ulo ko habang pilit na ngumiti. Mabagal akong lumapit kay Gavin. Naririnig mo sila? Hindi. Naku, buti ka pa, medyo bingi at hindi naririnig ang mga sinasabi nila. Bakit? Kasi ako gusto ko nang maghukay ng lupa at doon nilang muna tumira. Hindi na siya sumagot ngunit napansin kong bahagya na namang umangat ang sulok ng labi niya. Habang naglalakad kami papasok ng labi, ay biglang may tumawag sa akin. Ella! Napalingon ako. Mabilis na tumatakbo si Joey papunta sa amin. Pagdating niya ay hingal na hingal pa siya. Sumenya sa akin si Gavin na mauuna na siya kaya tumango na lamang ako. At pagkatapos nun ay hinarap ko si Joey. Grabe, ang ganda mo bagay na bagay sa yung suot mo. Ewan ko sa'yo, doon na tayo sa table ko mag-usap dahil baka may makarinig pa sa atin. Natawa na lang ako nang hilahin ako ni Joey. Halatang madaling-madali sa chika ko sa kanya. Mabilis pang lumipas sa mga araw. 1 buwan na ako sa mansyon. Kahit na walang araw na lumipas na hindi kami nagsasagutan ni Gavin, masaya naman akong kasama siya. Kasi kahit masungit siya sa ibang empleyado, kahit papano, nakakausap ko naman siya ng maayos. At nakikipagbiruan din siya pero bihirang-bihira nga lang. At para naman may ambag ako sa kanya kahit papano, ako na ang palaging nagluluto ng almusal namin. At simula nga nang matikman niya ang luto ko, ay talagang nagustuhan niya na ito. Kumain ka ng marami magpakabusog ka. Pinapataba mo ba ako? Loko, hindi. Sadyang malakas ka lang talagang kumain. Natawa ako ng mahina bago napailing.
Ang sarap ng niluto mong tapa. Bukas, ito ulit ang gusto kong almusal ah. Salamat sa masarap na almusal. Hindi ko na itatangging simula nang ipagluto mo ko ng almusal. Nag-e-enjoy na ako sa pagkain. Kasi may kasama pang speaker dahil sa kadaldalan mo. Napalunok ako ng laway habang nakatingin sa kanya. Dahil sa paraan ng pagngiti niya, bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso ko. Wala naman akong nararamdaman na ganito sa nakalipas na ilang taon. Ngunit ngayong nagsasama na kami sa iisang bubong, ang masasabi ko lang, talaga palang may nagbabago. At sa tingin ko, crush ko na ang lalaking ito. Lumipas pa ang mga linggo. Pagkatapos ng lunch break ay bumalik na ako sa accounting department at sinubukan kong ituon ang isip ko sa trabaho. Ngunit halos wala pang 10 minuto ang lumilipas ay biglang tumunog ang telepono sa mesa ko. Nang sagutin ko yon, ay sekretarya pala ni Gavin ang nasa kabilang linya. Miss Ella, pinapapunta po kayo ni Sir Gavin sa office niya. O sige po, aakyat na ako. Pagkababa ko ng telepono, ay agad akong napatingin kay Joey na katabi ko. Ayan na naman. Oh, bakit? Baka namimiss ka lang. Sira ulo ka. Malamang maipapagawa na naman yun. Huwag ka nang magreklamo. Ang daming babaeng gustong tawagin ng CEO sa opisina niya. Ikaw na nga lang palaging pinapapunta, nagre-reklamo ka pa. Napailing ako habang kinukuhang maliit kong notebook. Huwag kang maingay. Kapag narinig ka ng iba, baka isipin nilang may kakaibang nangyayari sa amin sa office niya. Walang ganon. Walang bakbakang nagaganap sa amin. Napatawa si Joey. Ano naman kung isipin nila? Engaged naman kayo sa paningin ng lahat. Tinapik ko ang balikat niya bago ako lumabas ng department. Pagdating ko sa executive floor, ay agad akong pinapasok ng sekretarya ni Gavin. Sir, nandito na po si Miss Ella. Papasukin mo. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Naabutan kong nakaupo si Gavin sa harap ng laptop habang seryosong nagbabasa ng mga dokumento. Hindi man lang siya agad nag-angat ng tingin. Bakit? May kailangan ka ba? Tumango siya habang nakatutok pa rin sa screen. May ipapapirma akong ilang documents sa'yo. Lumapit ako sa mesa at kinuha mga papeles. Ano to? Statement para sa media. Basahin mong mabuti bago ka pumirma. Mabilis kong binasa ang laman ng dokumento. Nang makita kong nakasulat doon ang tungkol sa engagement naming dalawa, ay hindi ko napigilang mapabuntong hininga. Gavin, habang binabasa ko ito, pakiramdam ko tuloy. Totoo na talaga. Hindi ka pa rin ba sanay? Hindi pa rin. Kapag nga may tumatawag sa aking Miss Monteverde sa lobby, napapalingon ako pero pagkatapos naaalala kong hindi pala ako yun. Hindi ko napigilang matawa sa sarili kong sinabi. Napailing din siya. Masasanay ka rin. Talaga lang ha? Baka nga naiirita ka na sa kadaldalan ko. Kahit ako, minsan napapagod na sa sarili kong kadaldalan eh. Talaga? Opo, kapag mag-isa ako sa bahay. Kinakausap ko pa nga minsan ang sarili ko. Pati sarili mo kinakausap mo pa rin? Oo naman, minsan nga sinasagot ko pa eh. Malakas siyang natawa habang ako naman nakatingin lang sa kanya. Ang gwapo mo talaga kapag tumatawa. Loko ka kasi kahit kailan. Sir, Gavin, in fairness palagi nang lumalabas ang ngipin mo kasi nakangiti ka na palagi eh. Napailing siya habang natatawa. Pasaway ka talaga. Hindi ako nagbibiro. Siguro sa loob ng 6 na buwan baka masasanay ka ng tumawa palagi ng malakas. Habang nagtatawanan kami ay biglang bumukas ang pinto ng opisina nang walang anumang katok. Sabay kaming napalingon. Isang matangkad at napaka-eleganteng babae ang pumasok habang may hawak na folder. Nakasuot siya ng mamahaling kulay navy blue na business suit at matalim ang mga matang agad na napunta sa akin. Napansin kong bahagyang nagbagong ekspresyon niya nang makita niyang pareho kaming nakangiti ni Gavin. Sorry, malamig niyang sabi. Hindi ko alam na may bisita ka. Mabagal na tumayo si Gavin. Vanessa, may kailangan ka ba? Maingat niyang inilapag ang folder sa mesa pero hindi niya inaalis ang tingin sa akin.
Ito ang financial proposal na ipapareview sana ng board. Sige, iiwan mo na lang dyan. Ngunit sa halip na umalis, ay muli niyang hinarap ako. Ikaw pala si Ella. Tumayo rin ako bilang paggalang. Yes, good afternoon. Ako si Vanessa, Vice President ng Monteverde Holdings. Nice to meet you po. Hindi siya ngumiti pabalik. Sa halip ay pinagmasdan niya ako mula ulo hanggang paa bago siya muling nagsalita. Kilala na pala kita kahit hindi pa tayo nagkikita. Akalain mo yun? Ang isang empleyadong katulad mo, magiging karelasyon ng isang gwapong CEO na si Gavin. Mapanglait niyang sabi. Vanessa, ano bang gusto mong sabihin? Kung wala ka nang sasabihin pang mahalaga, pwede ka nang umalis. Tumingin si Vanessa kay Gavin at sa paraan ng pagtingin niya. Akala mo kung sino siya. Halata sa itsura niya na para siyang kontrabida sa isang pelikula. Alam mo, sa totoo lang ayoko sana magsalita eh. Pero kasi nakakabigla naman. Bigla kang nagkaroon ng fiancé? Na biglang lumitaw matapos lumabas ang picture niyo? Anong ibig sabihin nun? Matagal na kayo magkarelasyon tapos tinatago mo lang? At ano naman ang pakialam mo, Vanessa? Wala kang pakialam kung meron akong fiancé na itinago ko. Siyempre, empleyado ko siya. At ayokong pagtuunan siya ng chismis. Kaya itinago namin ang relasyon naming dalawa. At wala ka na rin pakialam dun. Sigurado kung pinaikot ka lang ng babaeng yan. Bakit ang isang katulad niya pang magugustuhan mo? Samantalang ako matagal mo nang kasama at kung saan-saan na tayong nagpunta. Pero wala ka man lang nararamdaman para sa akin? Nagulat ako sa sinabi niya. Ibig sabihin, matagal na pala siyang may gusto kay Gavin pero hindi siya magawang gustuhin pabalik nito. Umalis ka na lang, Vanessa, dahil napag-usapan na natin ang tungkol dyan. At isa pa, hindi mo ako mapipilit na magustuhan ka dahil kahit anong gawin mo, wala talaga akong nararamdaman para sa'yo. Napakasama mo, Gavin, dahil pinaasa mo lang ako. Naiiyak na sabi ni Vanessa. Nakapamulsang lumakad si Gavin palapit kay Vanessa. Hindi kita pinaasa. Ikaw lang itong umasa. Ilang beses na kitang itinaboy pero paulit-ulit ka lang lumalapit sa akin. Kaya hindi ko kasalanan kung nagkakaganito ka ngayon. Para sabihin ko sa'yo, hindi lahat ng gusto mo nakukuha mo. At hindi mo ako makukuha. Kaya ang mabuti pa umalis ka na. May diing wika ni Gavin. Matalim ang tingin ni Vanessa bago siya tuluyang umalis. Habang ako naman nakakunot ang noong tumingin kay Gavin. Bakit bigla na lang nagkaganon si Ma'am Vanessa? Ibig sabihin matagal na pala siyang may gusto sa'yo pero hindi mo lang siya pinapansin? Oo, kasi wala naman talaga akong gusto sa kanya. At isa pa, kilala ko ang babaeng yun. Masama ang ugali ng babaeng yun. At sigurado akong hindi naman siya magugustuhan ni Lola. Ayaw ni Lola sa babaeng mapagmataas at akala mo kung sino. Kaya kapag may hindi siya magandang sinabi sa'yo, sabihin mo kagad sa akin. Napalunok ako ng laway bago tumingin kay Gavin. Sa pagkakataong to, hindi ko na napigilan ng sarili kong kiligin. Dahil sa mga oras na yon, habang lumilipas ang araw na magkasama kami sa iisang bubong, hindi ko maitatangging masaya kung kabangayan siya't kausap siya. Gavin's point of view. 4 na buwan nang lumipas simula nang magpanggap kaming engaged ni Ella. Kung nung una iniisip kong magiging mahirap ang 6 na buwang kasunduang yon, ngayon hindi ko na namamalayang mabilis na palang pagtakbo ng panahon. Sa loob ng 4 na buwang yon unti-unti ring nagbago ang tahimik kong buhay. Ang bahay na dati ay punong-puno ng katahimikan, napalitan ng tawanan, kwentuhan at kung minsan walang katapusang kalokohan ng babaeng hindi marunong manahimik kahit 5 minuto. Noong una madalas sumakit ang ulo ko sa kadaldalan niya. Halos bawat umaga may bago siyang kwento. Kapag sabay kaming nag-aalmusal, ikinekwento niya tungkol sa mga kapatid niya, sa mga kalokohan ni Joey sa opisina, o kaya naman tungkol sa kung ano-anong video na napanood niya sa internet. Madalas hindi ko alam kung paano niya nagagawang magsalita ng tuloy-tuloy nang hindi man lang nauubusan ng hangin. Ngunit habang tumatagal, napapansin kong may pagbabago na rin sa akin. Kapag tahimik ang umaga't hindi ko naririnig ang boses niya sa dining room, pakiramdam ko may kulang. Kapag sabay kaming papasok sa opisina at hindi siya nakasakay sa kotse dahil mas maaga siyang umalis, hindi ko maiwasang hanapin siya. At ang mas nakakapagtaka,
Kapag ilang oras ko siyang hindi nakikita sa opisina, ay kusa na lamang akong naghahanap ng dahilan para ipatawag siya. Nung una, ipinadala ko siya para pirmahan ng kung ano-anong dokumento. Pagkatapos ay ginawa kong dahilan ng media statements. Hanggang sa dumating sa puntong, kahit wala naman talaga akong ipagagawa, pinapatawag ko pa rin siya. Kasalukuyan akong abalang nagbabasa ng quarterly reports nang mapansin kong napakatahimik ng opisina. Napatingin ako sa relo ko. Halos 2 oras ko nang hindi nakikita si Ella. Hindi ko alam kung bakit pero bigla ko siyang na-miss. Napabuntong hininga ko bago pinindot ang intercom. Mia? Yes, sir? Pakisabi kay Miss Ella na pumunta muna rito. May ipapagawa po ba kayo? Sandali akong natahimik. Sa totoo lang, wala. Gusto ko lang siyang makasama. Wala naman po bang urgent, sir? Sabihin mo lang na kailangan ko siyang makausap. Okay po. Ilang minuto lamang ang lumipas ay kumatok na siya sa pinto. Pagkabukas pa lang ng pinto ay nakangiti na agad siya. Good afternoon, boss. Napatingin ako sa kanya. Bakit boss na naman? Ewan ko, gusto ko lang. Akala ko ba Gavin ang usapan natin? Kapag nasa mansyon pero dito, boss kita. Anya sabay kindat. Lumapit siya sa mesa ko habang hawak ang maliit niyang notebook. Ano ipapagawa niyo? Ilang segundo ko siyang tiningnan dahil hindi ko alam ang ipagagawa ko. Napansin yata niyang hindi ako nagsasalita, kaya muli siyang nagtanong. May problema ba? Wala. Bakit mo ako pinatawag? Hindi ko agad nasagot ang tanong niya. Hindi ko naman pwedeng sabihin na namimiss ko lang siya. Kaya mabilis akong nag-isip ng dahilan. May gusto sana akong itanong. Ano yun? Natapos mo na ba yung audit report na pinagawa ko? Oo, naipasa ko na kahapon. Oo nga pala. Napataas ang kilay niya. Sigurado ka bang yun lang ang dahilan kaya mo ko pinatawag? Hindi. Ano? Wala na. Napapikit siya sandali bago bigla siyang natawa. Huwag mong sabihin, namimiss mo lang akong kausap. Halos mabilaukan ako sa sarili kong laway. Ano sinabi mo? Humalakhak siya ng malakas. Huli! Kitang-kita ko sa mukha mo. Mismo lang pala ako kaya mo ako pinatawag eh. Hindi ako nakapagsalita at pakiramdam ko namumula mukha ko. Kung ano-ano talagang pumapasok sa isip mo. Kung hindi mo ako na-miss, bakit mo ako pinatawag? Hindi ako agad nakasagot. Ilang segundo kaming nagtitigan. Hanggang sa ako na mismo ang napangiti. Baka nga, nanlaki mga mata niya. Ha? Baka namimiss nga kitang kausap. Napanganga siya pero walang salitang lumabas mula sa bibig niya. Pagkaraan ng ilang segundo, napakamot siya sa ulo. Naku, delikado na yata ito ah. Bakit? Kasi baka crush mo na ako. Sa mga sandaling yun ay hindi ko na rin maitatanggi sa sarili ko ang katotohanang matagal ko ng pilit iniiwasan. Hindi na lang dahil sa kasunduan kaya't gusto kong kasama si Ella. Hindi na lang dahil kailangan naming magpanggap. Masaya ako kapag naririnig ko ang boses niya. Masaya ako kapag nakikita ko siyang tumatawa. At sa tuwing wala siya sa tabi ko, hindi ko maiwasang hanapin ang presensya niya. Nang gabing yun, maaga akong umuwi sa mansyon dahil may hinahanap akong lumang dokumento na ayon kay Lola inilagay daw sa storage room nung panahon ng lolo ko. Kailangan ko yun para sa isang lupang balak naming ibenta. Kaya kahit pagod ako mula sa buong araw na trabaho, ay dumiretso agad ako sa pinakadulong bahagi ng mansyon, kung saan matatagpuan ang lumang storage room. Pagbukas ko ng ilaw, ay bumungad sa akin ang napakaraming kahon na nababalutan ng alikabok. May mga lumang picture frames, lumang laruan, mga lumang libro, at kung ano-ano pang gamit na hindi na namin nagagamit. Pero hindi pa rin itinapon ni Lola dahil ayon sa kanya, bawat gamit na naroroon ay may ala-alang nakatago. Huminga ako ng malalim bago nagsimulang maghanap. Nasaan ba kasi yung dokumentong yun? Bulong ko sa sarili. Isa-isang binuksan ko ang mga kahon hanggang sa mapansin kong isang lumang kahong gawa sa kahoy. Nang buksan ko yun, ay hindi mga dokumentong nakita ko. Kung hindi ilang photo albums sa bahagyang naninilaw na dahil sa tagal ng panahon. Napangiti ako. Hindi ko na pala ito nakikita simula nung bata pa ako. Kinuha ko ang isang album
At walang ano-ano'y binuklat ko ito. Mga litrato namin ni Lola. Mga litrato noong unang itinayo ang Monteverde Mansion. Mga birthday celebrations. Hanggang sa bigla akong napahinto. Napakunot ang noo ko habang mas tinititigan ng isang litrato. Isang batang lalaki na may suot na puting polo. Katabi nito ang isang maliit na batang babae na naka-pigtails at nakangiting nakayakap sa braso ng batang lalaki. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi maaari. Mas inilapit ko ang litrato sa mukha ko. Ako ang batang lalaki at ang batang babae. Napakapamilyar ng muka. Kahit bilugan pang pisngi nito at mas maiksi ang buhok, hindi ako maaaring magkamali. Si Ella? Mabilis kong binuklat ang susunod na pahina. Isa na namang litrato. Magkatabi ulit kaming dalawa. Sa pagkakataong yun ay hawak niya ang isang maliit na stuffed toy, habang ako naman nakakunot ang noo dahil ayokong magpakuha ng litrato. Napangiti ako nang hindi ko namamalayan. Siya nga. Sunod-sunod ko pang binuklat ang album. Halos bawat pahina, may litrato naming dalawa. May kuha kaming naglalaro sa hardin. May kuha kaming nagtatakbuhan. May kuha ring pareho kaming marumi ang mukha dahil naglaro kami sa putikan. At pagkatapos, may isang litrato na tuluyang nagpahinto sa paghinga ko. Magkatabi kaming nakaupo sa isang swing. Nakatingin sa akin ang batang Ella habang nakangiti ng napakalawak. Sa ibaba ng litrato ay may sulat kamay ni Lola. Gavin at Ella, ang dalawang batang ayaw maghiwalay. Parang may kung anong kumalabog sa dibdib ko. Kasabay nun ay biglang sumakit ang ulo ko. Napahawak ako sa sentido. Kasunod nun ay sunod-sunod na alaala ang biglang pumasok sa isip ko. Bigla akong napamulat. Mabilis ang paghinga ko habang mahigpit pa ring hawak ang photo album. Unti-unting bumalik ang lahat ng alaalang matagal nang nawala sa isip ko. Naalala ko ang batang yon. Naalala ko ang anak ng dati naming kasambahay. Naalala ko ang batang palaging nakadikit sa akin. At higit sa lahat, naalala kong isang araw ay bigla na lang silang umalis ng mansyon. Ilang linggo ko silang hinanap noon. Ilang beses kong tinanong si Lola kung saan sila lumipat. Pero bata pa ako noon. Walang sumasagot sa akin kaya't kalaunan ay tuluyan ko ring nakalimutan ng lahat. Hanggang ngayon, napatingin muli ako sa larawan ni Ella. Kaya pala sa unang pagkikita pa lang namin pakiramdam ko, matagal ko na siyang kilala. Kaya pala kahit sinasagot-sagot niya ako ay ayos lang. At kaya pala, napakabilis ko ring mahulog sa kanya. Mahigpit kong hinawakan ng lumang litrato habang hindi maalis ang ngiti sa labi ko. Ikaw palang batang matagal ko nang hinahanap, Ella. Isang linggong lumipas mula nang bumalik sa akin ang lahat ng alaala noong bata pa kami ni Ella. Simula nang mabuksan ko ang lumang photo album sa storage room ng mansyon, ay pakiramdam ko mas lalo kong nakilalang babaeng araw-araw kong kasama. Habang mas lalo kong inaalalang nakaraan, mas lalo ko ring napagtanto na hindi na nagpapanggap ang nararamdaman ko para sa kanya. Totoong mahal ko na si Ella. At sa bawat araw na lumilipas, ay mas lalo lamang lumalalim ang damdaming yon. Hanggang sa dumating ang araw na magtatapos na ang kasunduan namin ni Ella. Eksakto sa araw na ito ang ika-6 na buwan ng pagpapanggap naming engaged. Nasa opisina ako nang tumingin ako sa kalendaryo sa mesa ko. Napangiti ako bago ko kinuhang cellphone ko at tinawagan si Ella. Hindi nagtagal ay agad niyang sinagot ang tawag. Hello? Bakit mo ako tinawagan? Huwag mong sabihing pinapatawag mo na naman ako sa office mo kahit wala ka namang ipagagawa. Hindi kita pinapatawag. Aba, himala May gusto sana akong itanong Ano yun? Libre ka ba mamayang gabi? Bakit? Tanong niya sa kabilang linya. May date tayo. Tumawa siya ng malakas. Date? Gabi, nakakalimutan mo yata na tapos ng kontrata natin ngayong araw. Yun nga ang gusto kong ipagdiwang Sigurado ka bang date ang gusto mong tawag doon? Oo. At hindi business meeting? Date natin to. O sige, pupunta ako pero ikaw ang manlilibre Oo, ako nga ang bahala. Naku, himala na naman. O sige, magkita tayo mamaya. Pagkababa niya ng tawag, ay napatingin ako sa maliit na kahon na nasa loob ng drawer ng mesa ko. Doon nakalagay ang singsing na ilang araw ko nang pinapagawa.
Pagsapit ng gabi ay sinundo ko si Ella sa mansyon. Nang bumaba siya ng hagdan, ay sandali akong natigilan. Simple lamang ang suot niyang kulay cream na dress. Wala siyang suot na mamahaling alahas at magaan lamang ang makeup niya. Pero para sa akin, wala nang mas gaganda pa sa babaeng nasa harapan ko. Napansin niyang nakatitig lang ako. Bakit? May mali ba sa suot ko? Wala. Ba't parang hindi ka na kumukurap? Napakaganda mo kasi. Napangiti siya ng malawak, sabay hagik-hik. Salamat! Magkasabay kaming sumakay sa sasakyan. Habang nasa biyahe, kung ano-ano na naman ang kinikwento niya. Tulad ng dati, halos hindi siya nauubusan ng sasabihin. Ngunit sa pagkakataong yun ay hindi ko na lang siya pinakikinggan. Pinagmamasdan ko lang siya habang nagsasalita. Bakit ka nakatingin? May tinitingnan lang ako. Ano? Ikaw? Napahinto siya sa pagsasalita. Aba, parang may kakaiba sa'yo ngayon. Talaga ba? Oo, parang ang sweet mo. Hindi ba pwedeng maging sweet? Pwede naman, medyo naninibago lang talaga ako. Makalipas ang halos 1 oras na biyahe, ay pumasok kami sa isang pribadong beach resort. Kumunot ang noo niya. Sandali, bakit tayo nandito? May pinahanda lang ako. Akala ko kakain lang tayo. Kakain nga tayo rito. Pagbaba namin ng sasakyan, ay agad niyang nakita ang isang mahabang walkway na napapalibutan ng mga kandila at puting rosas. Sa dulo nito ay may isang mesa para sa 2 tao na nakaharap sa dagat. Tahimik ang paligid at tanging tunog ng alon lamang ang maririnig. Napahinto siya. Gavin! Alika. Dahan-dahan kaming naglakad hanggang sa makarating sa mesa. Tahimik kaming naghapunan habang pinagmamasdan ng dagat. Paminsan-minsan nagtatawanan kami gaya ng nakasanayan. Nang matapos kaming kumain ay tumayo ako. Napatingin siya sa akin. Bakit? Bumuga ako ng hangin bago nagsalita. Naalala mo ba nung una tayong nagkakilala? Ha? Bakit? Noong bata pa tayo. Mas lalo siyang naguluhan. Bata? Naaalala ko ng lahat. Nanlaki ang mga mata niya. Anong ibig mo bang sabihin? Kilala na pala kita noon pa. Magkaibigan ng mga pamilya natin. Kasambahay noon ng mama mo sa mansyon namin. At ikaw ang batang araw-araw na sumusunod sa akin. Napahawak siya sa bibig. Gavin! Naalala ko rin ang pangako mo. Anong pangako? Sinabi mong paglaki natin, pakakasalan mo ko. Napuno ng luha ang mga mata niya. Diyos ko, naaalala mo na? Tumango ako. Lahat. Dahan-dahan akong lumuhod sa harapan niya habang inilalabas ang maliit na kahon mula sa bulsa ng coat ko. Pagkabukas ko nito, ay kumislap ang singsing sa ilalim ng ilaw. Tapos na ang kontrata natin ngayong araw. Wala na tayong kailangang ipagpanggap pa. Kaya ang gusto kong itanong sa iyo ngayon ay hindi bilang CEO ng Monteverde Holdings at hindi rin bilang lalaking nagpapanggap na fiancé mo. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya. Ella, mahal kita. Totoo na ang lahat ng nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko na gustong magpanggap pa habang buhay. Gusto kong maging asawa mo sa totoong buhay. Pakakasalan mo ba ako? Tuluyan ang pumatak ang mga luha niya. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Pagkatapos ay marahan siyang tumango habang nakangiti. Oo, Gavin. Pakakasalan kita. Isinuot ko ang singsing sa daliri niya. Kasabay nun ay biglang nagpalakpakan ng mga taong nakatago pala sa kabilang bahagi ng hardin. Sabay kaming napalingon. Lumalakad palapit sa amin si Lola at maging ang mga kapatid ni Ella. Naku! Natatawang sabi ni Ella. Pinagkaisahan pala ninyo ako ah. Lumapit si Lola at mahigpit kaming niyakap. Sa wakas! Masaya niyang sabi. Hindi na ninyo kailangang magpanggap. Totoo na talaga ang kwento ng pag-ibig ninyong dalawa. Nagkatinginan kami ni Ella at sabay kaming napangiti. Sa pagkakataong yun, alam namin pareho na ang 6 na buwang pagpapanggap ang naging simula ng isang pag-ibig na
habang buhay naming iingatan. Wakas.